Okay, magpatuloy po tayo sa ating pong series dito sa Book of Numbers. And this is the 33rd part ng ating pong series in this long journey na pinamagatan nating God in the Wilderness. Please now turn your Bible to Numbers chapter 27. I will be reading verses 12 to 23 sa ating pong Tagalog na version, ang bagong ang Biblia. Numbers 27, 12 to 23. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Umahon ka sa bundok na ito ng Abarim, at tanawin mo ang lupain na aking ibinigay sa mga anak ni Israel. Kapag nakita mo na iyon, titipunin kang kasama rin ng iyong bayan, na gaya ng pagkatipon kay Aaron na iyong kapatid. Sapagkat sa ilang ng Zin, sa pakikipagtalo ng kapulungan, ay naghimagsik kayo laban sa aking utos, na kilalanin ninyo ang aking banal sa harap ng mga mata nila doon sa tubig." Ito ang tubig ng Meriba, sa Kades, sa ilang ng Zin. At nagsalita si Moises sa Panginoon na sinasabi, "Hayaan mong pumili ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng lahat ng laman, ng isang lalaki sa kapulungan, na lalabas sa harapan nila at papasok sa harapan nila, mangunguna sa kanilang palabas at magdadala sa kanilang papasok, upang ang kapulungan ng Panginoon ay wag maging parang mga tupa na walang pastol." Kaya sinabi ng Panginoon kay Moises, "Isama mo si Josue na anak ni Nun, isang lalaki na nagtataglay ng espiritu, at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya. Iharap mo siya sa paring si Eleazar at sa buong kapulungan, at sa harapan nila ay atasan mo siya. Bibigyan mo siya ng ilan sa iyong otoridad upang sundin siya ng buong kapulungan ng mga anak ni Israel. At siya'y tatayo sa harap ng paring si Eleazar na siyang sasangguni para sa kanya sa pamamagitan ng hatol ng Urim sa harap ng Panginoon. Sa kanyang salita ay lalabas sila, at sa kanyang salita ay papasok sila, siya at ang lahat ng mga anak ni Israel na kasama niya, sa makatuwid ay ang buong kapulungan." Ginawa ni Moises ang ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanya, at kanyang isinama si Josue, kanyang iniharap siya sa paring si Eleazar sa buong kapulungan. Verse 23, "Kanyang ipinatong ang mga kamay niya sa kanya, at siya'y kanyang inatasan gaya ng iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises." Ito po ang salita ng Panginoon. Meron pong isang Latin na legal maxim na palagay ko ay pamilyar sa marami sa atin dito, lalo na sa mga mayroong mga abogado at mga may alam sa batas. Yung maxim na "Jura lex, sed lex." Ang ibig sabihin, the law is hard, but it is the law. The point of that maxim is that the law must be upheld, even when its outcomes are difficult and regrettable. Ang ibig sabihin niyan, ang batas ay dapat ipatupad kahit na maaaring ang maapektuhan ng pagpapatupad ng batas na ito ay maaaring malapit sa puso mo, o mga tao na maaaring mahihirapan sila, but the law is need to be enforced and uphold. So, that's the meaning of jura lex and sed lex. Halimbawa, di ba, minsan merong sinasabi ang korte, o yung mga nakatira sa isang community na yan ay kinakailangan ng paalisin, i-demolish, sapagkat sila ay nakatira sa bahay, sa lupa na hindi nila pag-aari. No, i-enforce yung law na yan, siyempre maraming magagalit, maraming masasaktan, maraming magrereklamo, but it is the law. The law is hard, the law is harsh, but it is the law. Na bakit ko binanggit yan? Sapagkat dito makikita natin, magre-resonate yung punto na yan sa buhay ni Moses. Si Moses ay isang dakilang lingkod ng Diyos. Sinasabi pa nga ng banal na kasulatan, di ba dito rin, binasa natin sa Book of Numbers, na si Moses ang pinakamaamong lalaki sa balat ng lupa nung panahon na yon. Hindi lang yon, si Moses ay mediator ng Old Covenant
people, ang Israel, at ang Diyos. At dahil din sa Kanya, utang natin sa Kanya. Kaya nalaman natin ang maraming bagay patungkol sa buhay natin sapagkat siya ang sumulat ng unang 5 aklat ng Biblia na tinatawag na Pentateuch. At sa Genesis, doon makikita ang simula ng kasaysayan, hindi lamang ng ating sanlibutan, ng ating sangsinukob, kundi maging ng bawat isa sa atin. So, ito'y dakilang tao ng Diyos. Napaka-unique ng kanyang kalalagayan. Ngunit, si Moses sa kabila ng uniqueness ng kanyang condition at stature sa harapan ng Panginoon, hindi siya pinayagan na pumasok sa lupang pangako. Yung dahilan kung bakit hindi siya pinayagang pumasok sa lupang pangako ay nag-stem doon sa kanyang disobedience sa lugar ng Meriba. Alam natin yung kwento nang nagrereklamo na ang bayan ng Israel dahil sa kakulangan ng tubig, nag-grumble talaga sila, uminit talaga yung ulo ni Moises ng oras na yon kahit na siya ang pinakamaamong lalaki sa balat ng lupa. Nawala ang kanyang pagiging maamo. At sabi ng Panginoon, magsalita ka sa bato. Anong ginawa niya? Pinukpok niya yung bato ng 2 beses out of his disappointment and frustration to the people who were grumbling consistently during those days. At nung ginawa niya, lumabas nga yung tubig, ngunit ang sabi ng Panginoon, dahil sa iyong ginawa, hindi ka makakapasok sa lupang pangako. Alam niyo, nakiusap si Moises na sana pagbigyan siyang makapasok. Matagal niyang pinangarap yon. Makarating sa lupang pangako sa loob ng 40 taon ng kanilang paglalakbay sa ilang. Pero dahil lamang sa parang sabihin na natin, napaka-simple at parang understandable na pagkakamali ay hindi siya pinapasok ng Panginoon sapagkat yun ang sinabi ng Panginoon. His request was denied. And the Lord stand on His judgment as He had pronounced. Why? Because that is the law of God. And saan galing yung law na yun? To the ultimate lawgiver, who is just, holy, and He upheld His word, even toward the one who is faithful and beloved, Moses. God enforced His law, even if it means disappointment and pain to His servant, Moses. Yun ang batas ng Diyos. Now, anong ginawa ng Diyos? Kahit na gano'n ang nangyari, inappoint ng Diyos ang isang lalaki na si Joshua na siyang magpapatuloy ng tungkuling hindi na magagampanan ni Moses na pangunahan ang bayan ng Israel patungo sa lupang pangako. At dito ay dinidemonstrate sa atin ang isang napakahalagang katotohanan that God's work is not dependent on any individual but on God Himself. Ang trabahong ng Diyos ay hindi nakaasa sa sino man. Ito'y nakaasa at nakasalig sa Kanya lamang. At yan ang mensahe na gusto kong bigyang diin sa ating pong pag-aaral sa bahaging ito ng banal na kasulatan. The message is this: God's plans and purposes transcends human limitations and failures. Let me underscore, God's plans and purposes transcends human limitations and failures. Pagamat napakalaki ng role na ginagampanan ni Moses sa redemptive history, he is a unique person and yet he is not indispensable. The continuation of God's work was never in jeopardy because the ultimate power and sovereignty lie with God alone. And I have 4 headings. Tingnan natin ang kwentong ito sa 4 na bahagi. Let's look at first the intimation of separation. Secondly, we will be looking at the infliction of sin, and then the intercession for the sheep, and last but not the least, the inauguration of the successor. First, the intimation of separation. Yung salitang intimation, ang ibig lang pong sabihin niyan ay hint, no? Ang pahiwatig
ng paghihiwalay o ang pahiwatig ng nalalapit na pagtatapos ng trabaho ni Moises o ng pagtatapos ng kanyang buhay. Verses 12 to 13. Let us read again in the English Standard Version. The Lord said to Moses, "Go up to this mountain of Abarim and see the land that I have given to the people of Israel. When you have seen it, you also shall be gathered to your people as your brother Aaron was." Now, gusto kong pansinin natin yung sinabi doon na you shall be gathered to your people. You shall be gathered to your people as your brother Aaron was. Alam niyo po yung phrase na yan po ay isang Hebrew expression. You shall be gathered to your people. Ikaw ay titipunin sa iyong mga tao. At kapag nabasa niyo yan sa Old Testament, ang expression na yan ay nagsasabi na ang isang tao ay mamamatay na. At kapag namatay siya, sasama siya o magjo-join siya sa mga ancestors niya na nauna sa kanya. Yan ang ibig sabihin nun. You shall be gathered to your people. Ibig sabihin, pag namatay ka, ikaw ay makakasama mo o makakatipon mo ang mga ninuno mo na naunang namatay na sa iyo. Now, paano ko mapapatunayan na yun ang ibig sabihin? Sapagkat yan ay binanggit din sa ibang bahagi ng Old Testament. I-check natin. Numbers chapter 20, verse 24a. Let Aaron be gathered to his people. Yan po yung salita. For he shall not enter the land that I have given to the people Israel. Si Aaron daw ay mag-gathered to his people kasi hindi siya makakapasok kasama ng mga bayan ng Israel doon sa Promised Land. Genesis 25:8. Abraham breathed his last and died in good old age, an old man full of years, and was gathered to his people. Nakita niyo yung salita? Ganun na naman. Si Abraham daw, yung ibinigay niya na yung kanyang huling hininga, namatay na siya. Pagkatapos, ang sabi, and was gathered to his people. So pagkatapos ng kamatayan, pupunta siya doon sa lugar na ng mga taong naunang mga ninuno niya. Genesis 49:33. When Jacob finished commanding his sons, he drew up his feet into the bed and breathed his last and was gathered to his people. Yan na naman yung term. Ang punto doon, yung mga talatang binasa natin ay nag-i-indicate na kapag ang isang tao ay namatay na, ang kanyang kaluluwa ay pupunta sa lugar na kung saan nandoon ang kanyang mga ninuno na naunang namatay sa kanya. Ano po yung pinupunto ko, bakit ko binanggit yan? It affirms na yung doktrina ng soul sleep at soul extinction ay hindi sinusuportahan ng Biblia. May paniniwala ang mga, di ba, ang paniniwala ng mga Seventh-day Adventists na kapag namatay daw ang tao, ang kanyang kaluluwa ay matutulog at maghihintay sa panahon ng Judgment Day. Hindi. Di ba? So yun ang malinaw dito. May paniniwala na kapag namatay ang tao, ang kanyang kaluluwa ay mag-i-extinct, mawawala, tulad ng hayop. Mawawala na lang yan. So, ito ay niyayakap ng mga taong kung tawagin ay naniniwala sa materialism. Mga tao na ang tingin sa buhay ng tao ay material lamang. Walang espiritu, walang kaluluwa, walang pupuntahan pagkatapos ng kamatayan. Hindi. Malinaw sa binasa natin that humans continue to exist and remain conscious in the afterlife. So, pag namatay tayo, ang totoo, hindi tayo nawala. Hindi ka nag-cease to exist. Nawala ka lang sa mundo ng mga buhay. Pero ikay patuloy na umiiral sa mundo ng mga patay. At doon ay conscious ka. Yun ang sinasabi. Yun ang pinapakita. Sa lumang tipan pa lang, malinaw na yan. Of course, pagdating sa bagong tipan, lalong lilinaw sa atin ang mga bagay na yan. So, yun ang gusto ko lang bigyang diin na may consciousness pa rin ang tao kapag namatay na siya. Pero ang consciousness na ay wala na sa mundo ng mga buhay, kundi nandoon na sa ibang realm sa mundo ng mga namatay. So,
dito makikita natin yung binasa natin. Sinasabi ng Panginoon kay Moises na malapit ka nang mamatay, Moses. Yun ang gusto niya sabihin. At kaya inutusan niya na umakyat siya sa isang bundok doon sa Abarim upang makita niya yung lugar na ipinangako ng Diyos sa mga Israelita. At sinabi niya, itong lugar na yan, ang papasukin ng second generation Israel. Pero hindi ka makakasama nila. Mamamatay ka na dito. Imagine mo yung feeling ni Moses ng oras na yun. After 40 years of longing, no? Na makatungtong ang kanyang paa sa promised land. Pero sa pagkakataong ito, sabi, ipapakita ko lang sa iyo sa malayo from a distance. Pero hindi ka makakapasok doon. Tulad ng iyong kapatid na si Aaron na namatay doon sa Mount Hor. Moses would also pass away without setting his foot on that land. It must be a bittersweet moment for Moses, di ba? Imagine yourself sa katayuan ni Moses. Siguro, bitter talaga. And of course, may sweetness din. Bitter sapagkat he longed for that time na makapasok siya. 40 taon niyang hinintayan. Kaya nga siya ay sumunod sa Panginoon na i-lead ang bayang ito. Pero hindi siya makakapasok. So merong malungkot, may kapaitan sa puso. Pero meron din sigurong sweetness. Bakit? At least, nakita niya yung lugar na pinangako ng Diyos. Magiging realidad ito sa bayang ito na maaaring kahit na hindi siya makasama sila, magiging totoo ang pangako ng Panginoon. Hindi na ito pangako, magiging realidad na. So even though Moses was denied entry into Canaan, his death, brethren, symbolized a victorious promotion to a heavenly reward. Mamamatay si Moses doon sa bundok ng Nebo sa Moab. Hindi siya makakapasok sa lupang pangako. Pero itong isang gusto kong sabihin, mamamatay siya na matagumpay at maipopromote siya doon sa kalangitan sapagkat ito'y kamatayan ng isang taong matuwid. Hindi ba ito yung klase ng kamatayan na hinangad ni Balaam? Pinag-aralan natin ito sa Numbers 23. Saka si Balaam na isang paganong propeta, si Balaam na isang false prophet, meron siyang oracle. Sa Numbers 23 verse 10, basahin natin. Sabi niya, who can count the dust of Jacob or number the fourth part of Israel? Let me die the death of the upright and let my end be like his. This is what the false prophet was longing. I want to die like those who died in righteousness. Gusto kong mamatay tulad ng isang taong matuwid. Hindi nangyari yung kay Balaam sapagkat siya isang masamang tao. Pero namatay si Moses tulad ng isang taong binigyan ng katuwiran ng Diyos. Pipikit ang mata ni Moses. No? At hindi niya na makikita ang pagpasok ng kanyang mga tao doon sa lupang pangako. Pero alam niyang makakapasok sila. 'Di ba? Parang alam niyo kung ilalagay din natin sa ating pong kalagayan ngayon, tayong mga Christians, 'di ba, we are praying for our loved ones na hindi pa mananampalataya. Every Friday sa ating pong OPM, online prayer meeting, there is a portion there that we are praying for our unsaved loved ones. Pinalagay natin yung mga pangalan nila ron. Maaari, within our lifetime, makita ng iba na maging Christian yung mga unsaved loved ones nila. Pero maaari ring hindi. Maaaring bawian ka ng buhay, hindi mo nakita na naligtas ang iyong mga mahal sa buhay. Pero alam mo na nagpapatuloy ang pagliligtas ng Diyos. Hindi pa natatapos ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. At yun ang iyong pag-asa. Hindi ba? Meron akong kaibigang pastor at maaaring kilala rin ng iba sa inyo rito. Napaka-consistent ng kanyang panalangin na maging Christian ang kanyang 4 na anak. Yan ang lagi naming prayer at time, prayer request niya whenever we have our pastor's fraternal fellowship. Maging Christian yung kanyang 4 na anak.
lalong-lalo na yung kanyang panganay na anak na atheist. Naging atheist dahil nung nag-aral sa university, na-influensyahan ng mga philosopher na sila Immanuel Kant, at mula doon ay naging skeptics, naging agnostic, naging atheist. So talagang mabigat ang kanyang kalooban. Pero alam niyo mga kapatid, namatay yung pastor na ito sa edad na 49 years old, hindi niya nakakita na naging Christian ang kanyang mga anak. Pero nagtitiwala siya na nagliligtas pa rin ng Diyos. Pagkatapos ng ilang taon, yung 4 niyang anak naging mananampalataya. Kasama nung atheist na sinasabi ko. At ngayon yung taong yon, yung batang yon, na dati lumalaban sa katotohanan ng merong Diyos na umiiral, siya ngayon ay isang matapang na tagapagtanggol ng katotohanan na ang Diyos ay totoo. Siya ay isang apologist. No, he engaged in apologetics. And one of these days, I will be inviting him here to lecture sa ating mga youth at sa sino man sa atin dito. And this is a very good, di ba? This is a very good testimony. The point, brethren, this reminds us that the work of salvation is not reliant on human effort, but on the sovereign grace of God. And like Moses, Christians have the joyful hope of being gathered into the eternal fellowship of the saints in glory. Doon sa langit, naaalisin ng Diyos ang lahat ng ating mga pagluha. At aalisin niya ang pagkakataong magkasala pa tayo. Hindi na tayo mapipinsala ng kasalanan pa. Doon sa langit, napupuntahan natin ng mga mananampalataya niya. Ipinaalala rin sa atin, mga kapatid, ang katotohanan na mayroong great comfort na naghihintay after death. For we will be in the Lord who redeem us from our sins. Si Moses, he may be separated soon with the second generation Israel. Ipipikit ni Moses ang kanyang mata. Pero pagkatapos na dumilat ito, pagkatapos ito ay didilat ang kanyang mata at makikita niya ang kanyang tagapagligtas. He will be with the Lord, with his righteous ancestor in the past. So my question is, meron ka bang ganitong klase ng katiyakan sa buhay mo? Napipikit ka at pagkatapos makikita mo ang mga taong niligtas ni Kristo na nauna sa iyo. Do you have that kind of assurance? So that's the first thing. The intimation of separation. Let's go to the second heading. The infliction of sin. Now, at first glance, as I said, it might seem that God was being harsh toward Moses. Diba? Para bang harsh siya kay Moses. Kasi inutusan niyang umakyat sa bundok para makita yung promised land, only to tell, di ka makakapasok dyan. No? Diba parang pinatulo lang yung laway mo, pero hindi mo naman talaga mararanasan. Para bang pinakita sa iyo ang masasarap na pagkain, pero sabi, wala kang matitikman. No, parang ganyan. Malapit na kasi siyang mamatay. Pero harsh nga ba talaga si Lord kay Moses? Anong paliwanag ng Diyos? Bakit ito niya ginawa kay Moses? Verse 14, because you rebelled against my word in the wilderness of Zin, when the congregation quarreled, failing to uphold me as holy at the waters before their eyes. These are the waters of Meribah, of Kadesh, in the wilderness of Zin. Now, in other words, Moses' sin, though it might seem small and understandable to us, it was a serious offense in the sight of the Holy God. Ito ay isang seryosong kasalanan sa harapan ng isang banal na Diyos. Ang sabi ng Panginoon, kausapin mo, magsalita ka lang dun sa rock. Yan ang utos. Anong ginawa niya? Pinalo niya ng 2 beses sa kanyang prostration. No? Yung act na yun, naka-record yan sa Numbers chapter 20 verse 12. Pero mga kapatid, it was not merely about disobedience, but a failure to honor God before the people. Yun ang punto eh. You failed to honor me before these people. The Lord is saying to Moses and Aaron, because
Hindi ka sapagkat sinuway mo ako, ano ang sinira mo? Yung honor ko sa harapan ng mga taong ito. No? Sa harapan ng mga taong ito na maaaring masuwayin. Paano mo sila makukonbinse na maging masunurin kung ikaw mismo na aking lingkod ay naging masuwayin sa harapan nila? This shows, brethren, na itong we perceive as minor disobedience can carry significant consequences, especially for those in positions of spiritual leadership. Now, the Lord is as if saying, I understand your frustration. Naintindihan ko yung frustration mo. Di ba, pag leader ka, kapag matitigas yung mga taong mga pinangungunahan mo, nakakainis din, nakakasuya rin. Pero you are representing me. Ang sinasabi ng Panginoon sa kanya. Kung ang patotoo mo ay nasira sa kanilang mga paningin, papaano mo sila kukonbinsihin na sumunod sa mga instruction na sasabihin ko sa iyo? How can you expect them to take my laws seriously if you yourself have not demonstrated that commitment before their eyes? That's the point here. Kaya mga kapatid, I'm talking to myself, but I'm also talking to you. If you are claiming to be believers, we are being watched. And most of the time, people can easily erase the multitude of the good things that we have done by our single mistake. Tama ba? Ang dami mong ginawang mabuti. Pero yung isang pagkakamali mo, buburahin yan ang lahat ng nagawa mong mabuti sa paningin nila. Yan ang dahilan kung bakit dapat mag-ingat tayo sa ating mga lakad sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga taong nakapaligid sa atin. Kung mayroong isang bagay na gusto kong ipagpasalamat deeply sa Panginoon, sa insidenteng ito ay nagpapaalala sa atin na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa biyaya ng Panginoon. Diba? Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng performance natin, walang naliligtas. Bakit? Kita mo si Moises, isang maliit lamang na pagkakamali sa tingin natin, hindi na siya pinapasok sa lupang pangako. Kung ganun ang basis ng Diyos para tayo ay dalhin doon sa langit, sa pamamagitan ng performance natin, walang makakapasok sa langit sapagkat tayong lahat ay hindi aabot sa pamantayan niya. Pero salamat sapagkat ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng ating gawa, ng ating performance, kundi sa ginawa ni Kristo para sa atin. Si Kristo na walang kasalanan, na nabuhay ng sakdal, sinunod ng lubos at husto ang kalooban ng Diyos at ang kanyang 10 utos, namuhay ng matuwid at namatay sa mga makasalanang tulad natin. At ang sino mang manampalataya sa Kanya, ang titingnan ng Diyos ay siya na kumakatawan at hindi tayo na Kanyang kinakatawan. Tatayo si Kristo sa harapan natin, sa harapan ng ating Diyos Ama, at tayo ay Kanyang tatanggapin sa Kanyang presensya. Kaya salamat sa Diyos sapagkat ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya at hindi sa pamamagitan ng gawa. So that's the second thing. The intimation of separation, the infliction of sin. Thirdly, the intercession for the sheep. At this point, makikita natin yung pastor's heart ni Moses. Yung pusong pastor, naging evident sa oras na ito. Nung masabi ng Panginoon sa kanya, yung consequence ng kasalanan mo, ay mararanasan mo. Hindi ka makakapasok sa lupang pinangako ko. Ano ang naging tugon ni Moses pagkatapos? Na-frustrate ba siya? Sabi ba niya, sige, kung ganyan-ganyan tayo, Lord, no, ayoko na rin sa iyo. Di ba may mga ganyan? Minsan pagka yung gusto niya hindi nasunod, nanlulumo na siya, nanlulupaypay na, nagtatampo na. Ayaw nang gawin ang kanyang tungkulin. Ayaw nang maglingkod sa Panginoon. Tingnan natin ang naging tugon ni Moses. Moses, verses 15 to 17, he spoke to the Lord saying, "Let the Lord, the God of the spirits of all flesh, appoint a man over the congregation, who shall go out before them and come in before them, who shall lead them out and bring them in, that the congregation of the Lord may not be as sheep that have no shepherd."
So Moses' immediate response to the Lord's judgment on him is very remarkable, brethren. Instead of pleading for a second chance again, asking, Lord, please let me go. Siguro kung ako yon, no? Siguro kung ilalagay ko yung sarili ko kay Moises, siguro sasabihin, Panginoon naman, bigyan mo naman ako ng pagkakataon uli. Tao lang. Nagkakamali. Di ba? Siguro yun ang magiging pagpipilit ko. Nakafocus pa rin sa akin, sa sarili ko. Pero iba si Moises. Alam mo kung nang naisip niya? Yung mga tao. Without hesitation, ang kanyang intercession, Lord, kung hindi ako makakapasok, wag mong hayaang walang shepherd ang mga taong ito. Please don't leave them without shepherd. Give them someone who will love and care for them. Someone who loves you, honors your word, and someone who obeys your command. Please provide them shepherd. That's the shepherd's heart. Yan ang puso ng isang tunay na pastor. Diba? Dito nakita natin, napaka-selfless ni Moses. Nagkamali siya, oo. At hindi na siya makakapasok, pero hindi siya nagalit. Doon at sinabi niya, ang inisip niya yung mga tao, Panginoon. Ang mga taong ito, kailangan nila ng pastor. Dito, very selfless. Hindi self-focused, kundi selfless. Ang nakita natin sa kanya, very unwavering yung kanyang commitment sa Panginoon in the face of his personal disappointment. Last Sunday, by the way, sa men's fellowship namin, si Brother Aris shared a very insightful devotion sa John chapter 10, reflecting on the relationship between the shepherd and the sheep. And sabi niya, dinraw niya yung kanyang personal experience na nakapag-alaga siya ng tupa. No? Sinabi niya na hindi naman actually totally dumb ang mga tupa kasi madalas sinasabi dumb daw yung tupa, pero hindi naman. Kundi ang totoo lang, ang mga tupa, hindi sila dumb, dependent sila sa pastol. Kasi kung dumb ang tupa, para bang, alam mo na, yung hindi, parang, bakit makikita naman natin, di ba? Parang they are doing things na according to their nature, na maganda naman, di ba? At sa isa pa, binigyan niyan din na yung mga tupa daw, yung kanilang, ang tawag dito, yung peripheral vision, malaki. At senior niya ito sa akin Yung mga, yung tayo, 180 degrees yung ating peripheral vision. Ibig sabihin, ang kaya nating makita, pag nakatayo tayong ganyan, yung ito, saka ito, di ba? 180. Pero hindi natin nakikita dito, hindi na natin nakikita sa likod. Pero alam niyo ba yung tupa, nakikita daw niya, 360 degrees. Kita niya pati yung nasa likod. Kaya ibig sabihin, kung merong tinatawag na mga predatory animals, nakikita niya. Mas matindi pa kaysa sa kabayo. Ang kabayo ay 215 degrees ang kanyang peripheral vision. Yan ang research ni ni Aris. Kung mali man ako siya, sisihin niyo. Ni Teacher Aris. However, brethren, yung sheep daw, ang isa sa mga downgrade niya, dependent siya sa shepherd. Kasi wala siyang ability to defend yung kanyang sarili sa mga predatory animals. Hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Wala siyang ngipin, tulad ng ngipin ng isang leon at buwaya o kung anuman. And not only that, para makasurvive siya, kailangan niya ng pangangalaga ng isang pastol. At sabi niya sa kanyang testimony, nung nagkasakit yung kanyang asawa, siyempre na-focus yung sarili niya sa pag-aalaga doon sa asawa niya, napabayaan niya yung kanyang mga tupa. At napansin niya, nawala yung sigla nila. Naging dreary, nawala yung energy in his absence. That's the point is, he's highlighting how much sheep depend on their shepherd. Ang sabi ni Moses, Lord, huwag mong hayaan na sila'y maging tupang walang pastor. And according to Moses, the work of the shepherd was to lead them out
and to bring them in, to lead them out and to bring them in, signifying the shepherd's role in caring for, protecting, and providing the needs of the sheep. A shepherd was not only a provider, but a warrior. Kasi, pagka mayroong atake sa mga tupa, siya yung haharap. Di ba yun ang ginagawa ni David? Natandaan nyo, sabi niya, pagka may umaatake sa kanya na mga leon, di ba? Binabali niya pa nga yung leeg ng leon. Pakatindi ng taong ito. No? So, ang ibig sabihin, warrior din siya. Ang isang shepherd, hindi niya ginagamit ang kanyang mga tupa para sa sarili niyang personal na pakinabang. Instead, he looks after them, even risking his life to ensure their well-being. Now, alam niyo sa Old Testament, makikita niyo yung longing for someone who can truly shepherd God's people. And part of the answer sa prayer ni Moses, si Joshua. Pero si Joshua, hindi siya ang full answer. Hindi siya ang full answer. Ngayon, inisip na siguro ang answer is si David. Because he's a great warrior, and a great shepherd, and a great king. But what happened to David? He failed at times as a shepherd. Most notably, there was a time, di ba, nung minsan may mga kalaban silang mga Ammonites. Anong ginawa niya? Pinapunta niya yung kanyang mga kawal doon sa battlefield, pero siya nandoon siya sa bahay, nag-stay siya. At dahil doon nahulog siya sa kasalanan kay Batseba. At ano pa nangyari? Nahulog siya sa murder nung ipapatay niya yung asawa ni Batseba na si Uriah na isang Hittite. So, every person who stepped into the role of a shepherd ultimately fell short in some way. Walang nangyayari. Nagpo-fall short. Pero patuloy yung promise, pag binasa natin yung Old Testament, especially mga sa prophets, laging sinasabi, there will be a good shepherd who will be greater than David. And of course, who is that fulfillment of that great shepherd? He is none other than Jesus Christ. He is the good shepherd who laid down his life for his sheep. As a warrior, nagtagumpay siya laban kay Satanas at sa kamatayan. At dahil sa kanyang tagumpay, ngayon tinatawagan niya ang bawat, sabi, ay nanlulupaypay at nabibigat ang lubha na lumapit sa kanya upang makasumpong ng kapahingahan. He is the ultimate fulfillment of being a good shepherd, a good warrior who triumphed over sin, who triumphed over Satan, and who triumphed over death. He is the good shepherd who laid down his life for his sheep. Last but not the least, the intimations of separation, the infliction of sin, the intercession for the sheep, the inauguration of the successor. The Lord answered Moses' prayer by appointing Joshua as Israel's new leader. Si Joshua, siya ay inordain publicly in the presence of all Israel through the laying of Moses' hands. Pero alam nyo, yung act na yon, na ginawa ng Panginoon ni Moses kay Joshua, ay nagpapakita, syempre, na ang espiritu ng karunungan ay pupunta rin kay Joshua as described in the text. Pero itong pagkakaiba, hindi siya katulad ni Moses. Si Moses, meron siyang direct access sa Diyos. Si Joshua, wala. Kung gusto niyong humingi ng guidance sa Diyos, kinakailangan niya lumapit kay Eleazar. Napansin niyo? Isang priest. At doon ay merong Urim at Tumim, at yun ang magsasabi kung ano ang dapat nilang gawin sa decision making. Hindi katulad ni Moses, pwede siyang dumiretso sa Diyos. Yan ang pagkakaiba ni Moses. Very unparalleled. Yung kalagayan ni Moses, nag-i-enjoy siya ng intimate communion sa Panginoon. The Lord spoke to Moses face to face, and Moses spoke to him. No, yun ang sitwasyon niya kahit na hindi siya nakapasok sa lupang pangako. Very unique si Moses sa history ng redemption, brethren.
At yun ang isang bagay. Kaya sinasabi natin, wala siyang katulad. Bagamat may pumalit sa kanya, hindi katulad pa rin niya sapagkat siya ay nakakipag-usap sa Diyos ng direkta. At ang Diyos, kinakausap siya ng direkta. However, gusto kong mag-reflect doon sa obedience ni Moses sa huling bahagi ng kanyang buhay. Sabi sa verses 22 to 23, sabi, "And Moses did as the Lord commanded him. He took Joshua and made him stand before Eleazar, the priest, and the whole congregation, and he laid his hands on him and commissioned him as the Lord directed through Moses." So dito makikita natin, malinaw na kay Moses na hindi siya makakapasok sa lupang pangako. No? Kahit na yun ang kanyang longing for 40 years. Mamamatay siya sa Mount Nebo. Pero itong gusto kong sabihin, hindi siya nag-waver sa kanyang obedience sa utos ng Panginoon. Minsan nagkamali siya, pero hindi siya nanatili doon. Nagpatuloy siya sa pagsunod, kahit na sa huling bahagi ng kanyang buhay. And this teaches us a profound truth, brethren. Bagamat minsan ang kasalanan ay merong consequence sa buhay ng isang tao na hindi mananampalataya, yung nagawa niyang kasalanan, maaari yung consequence na yon ay hindi na mawawala at lifetime na yon, hindi to dapat magpahina ng ating resolve na gawin pa rin kung ano yung tama sa mata ng Diyos. Right? It should never weaken our resolve to do what is right in the eyes of God. The promised land that Moses could not enter was, brethren, a shadow of the greater and glorious place God has prepared for all believers. Yan ang alam ni Moses. Yes, hindi ako makakapasok sa lupang pangako. Pero susunod pa rin ako sa Diyos sa huling bahagi ng buhay ko. Sapagkat ang lupang pangako na yan ay anino lamang ng isang dakila at mas maluwalhating lugar na inihanda ng Diyos sa kanyang mga mananampalataya, ang bagong langit at ang bagong lupa. Anino lang yon. And similarly, si Moses, bilang mediator siya ng Old Covenant people of God, ang Israel, siya rin ay anino rin ng totoong mediator ng New Covenant na walang iba kundi si Jesus Christ, na sumunod ng lubos, nang sumunod ng walang pagkakamali sa kalooban ng Diyos at ibinigay niya ang kanyang sarili para sa kanyang mga tupa. At tulad ng sinabi ko kanina, mga kapatid, pipikit ang mata ni Moses sa lugar ng Moab. Pero didilat muli ang kanyang mata sa kalwalatian at makikita niya ang ultimo at sakdal na tagapamagitan ng tao at ng Diyos na si Kristo Jesus. Siya yung substance. Siya yung shadow lamang. Si Kristo na namatay din sa labas ng Jerusalem at naging tagapagligtas ng lahat ng mga hinirang ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan ito. Ang tanong ko, kasama ka ba doon? Sana suriin mo ang puso mo. Ako ba'y na kay Kristo na ngayon? Sapagkat kung wala ka pa kay Kristo, ano ang naghihintay sa iyo? Kapahamakan. Kaya suriin mo ang puso mo ngayon. Examine your heart today. If you are in Christ, and if you are not yet in Christ, wala kang ibang dapat gawin kundi tumakbo sa Kanya sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. At sabihin mo sa Kanya, Panginoon, iligtas mo ako at bigyan mo ako ng kapahingahan. Manalangin tayo. Maraming salamat sa iyong mga salita na amin pong napagbulayan sa umagang ito. Sana po isulat mo ang mga katotohanan ito sa puso ng bawat isa sa amin, reflecting the life and character of this great man of God, Moses. We thank you, we praise you, and we pray na sana po, Panginoong Diyos, na patuloy niyong sariwain sa aming isip ang katotohanan. Kami ay dapat magpatuloy sa aming paglilingkod bilang mga tinubos, bilang bahagi ng pagkatawag ninyo sa amin hanggang sa huling bahagi ng aming buhay. Ang lahat ng ito'y dalangin namin, alang-alang kay Kristo, na aming Panginoon, na siya ang lahat sa amin,
Siya ang nagbigay ng buhay sa amin, kaya't ang aming buhay ay lahat para sa Kanya. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.